It's all about our topic. It's all about Arise and Shine. This is our theme this year, 2025. Ano po? Every year, nagpapalit tayo ng team. So, yun po ay mayroon na tayong bagong team kasi hindi pa natin nilagay dito dahil pero mayroon na pong nagawa sa Pastor Ronald. Lalagay na po yan. So, ngayon, related po ito sa ating topic ngayong sa ating team, ang ating topic ngayon. So, dito po ay ngayong topic natin ngayon ay sa Matthew chapter 5 verse 30 to 16. Believers are salt and light. Yan po ang ating title. So, bakit ito inilagay ko yung believers are salt and light? Dahil ang kausap ko ito ng Panginoon, mga mananampalataya. Dahil ang sinasabihan po rito ng Panginoon sa Kristo ay ang kanyang mga followers. Amen. Are you a follower of Christ? Kayo po ay tagasunod ng Panginoon. Amen. Praise God. Palakpakan po natin ng Panginoon. Dahil po ay dapat lang natin malaman na tayo ay isang tunay na follower of Christ. Kaya mga tinawag na believers are salt and light dahil makikita po sa ating mga mananampalataya itong liwanag at yung asin. Gaano ito halaga na maging hintulan po ng ating Panginoon Jesus ang isang Kristiyano sa asin at ilaw. Bakit napakalaga ang asin? Bakit napakalaga ang ilaw? Ano po ang ibig sabihin o ano po ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon kung bakit tayo ay tinawag o hinahintulad sa isang asin at ilaw ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi diyan, ang mundo ay kanyang nilikha na napakaganda. Ang sangkatauhan, kanyang nilikha, napaka-perfectong paglikha ng Diyos sa mga bagay at sa mga tao. Pero bakit ngayon nasira? Pero bakit ngayon mayroon ng hanggan? Pero bakit ngayon unperfect na ang lahat ng bagay? Dahil po, anong nangyari? Dahil si Lord, perfecto ang nilikha niya. Si Lord, napakaganda ang nilikha niya. Nilikha ng Diyos ang mga tao na ayon sa kanyang wangis at larawan. Amen. Naniniwala kayo dyan. Baka kayo naniniwala kayo sa unggoy. Kayo po ba ay kalarawan ng Diyos? Amen. Kayo po ba ay kawangis ng Diyos? Amen. Amen. Praise the Lord Almighty God. A world that was created now was created, but it only takes a little soul to be so present. Goodness to provide the world, to preserve the world. Sabi niya, ito yung alat, yung tinatawag na asin, tayo yun, na magpanatili sa mundo, na nagbibigay na lasa or kumaga sa pagkain matabang, matabang. Ngayon, paano natin malalasahan? Ang Kristiyano, siya ay isang pangtimpla. Parang seasoning na nilalagay sa luto para sa marami. Tayo yun sa mundong ibabaw. Tayo ang nagpapasarap. Dahil nga, in the beginning, nilikha ng Diyos ang mundo, ang tao ay napakaganda. At ito ay makikita natin talaga, wow, amazing talaga si Lord. Dumating ang oras, dumating ang panahon na wasak ang ganda, nasira ang ganda ng nilikha ng Diyos dahil sa isang bagay na ayaw ng Panginoon. Jesus told us, His followers, that they are the preserving soul
when they live according to the principle of the Beatitudes. Ibang mga magagandang characteristic or attitude ng isang Kristiyano na dapat manatili yung sinasabi ng Bible, sinasabi ng Matthew chapter 5, verses 13 to 16, you are the salt and light of the world. Amen. Na dapat tayo ay makapanatili doon sa sinabi ng Panginoon. Dahil tayo ay isa sa pantimpla ng mundo ito. Kung wala ka, kung hindi ka kikilos, paano kang magliliwanag ang mundo? Sa iyong pamilya, kung hindi ka tatayo bilang isang Kristiyano, paano magliliwanag ang isang tahanan kung walang tatayong Kristiyano na bumuhay at nananatili sa salita ng Panginoon? Sabi ko nga sa inyo, kung gusto niyong maligtas ang inyong pamilya, ang iyong kapatid, anak na magulang, ito yung kasagutan ng isang sinasabi ng Panginoon. Ang kausap dito ng Panginoon ay ang kanyang mga disipulo. Tayo din, kausap dito ng Panginoon. Kung paano niya ito sinabi, kaya nga, related po ito sa ating theme ngayong taon na Arise and Shine, na dapat tayo din ngayon ay lumalawak ang kaisipan at patuloy na lumalawak ang ating karunungan at lumalakad sa kapilan at liwanag ng Diyos. Hindi tayo, nagtanong ako, Lord, bakit bumalik kami? Did you remember that? Ang preaching natin, papunta na po sa growing. Dun sa maturity. Moving toward maturity. Ang church natin. Bakit Lord? Sabi ko, why? Bakit nagbalik po kami? That is, ito yung binigay ng mensahe ng Diyos sa ating mga pastor. Sa ating head pastor na ito'y pinanalangin at ito'y dinaan sa tamang proseso na hindi lang basta-basta ako isa sa nagbigay din ng idea tungkol sa panibagong team. At kami dalawa naglalaban-laban, yung akin naman sa sa Romans yung binigay ko na doon sa sinasabi na we are the conqueror. Tayo ay mga mananampalataya, tayo lahat ay mananagumpay. Doon kami naglalaban-laban tapos yung arise shine. Yun. At nanalo yung arise and shine. Sa Isaiah chapter 60 verse 1. So yun, kalaupan ng Panginoon kung bakit nakita at mamuhay tayo, kumilos tayo na nagliliwanag at gumagalaw na nagniningning. Amen. Hindi yung kumikilos tayo na walang liwanag. Puro kadiliman. Ibig ko sabihin, kumikilos ka rin pero wala naman talagang heart mo sa ginagawa mo. Sinasabi mong Kristiyano ka pero hindi naman nakikita ang pagiging Kristiyano mo. Yun ang ibig ko sabihin kapatid. Sinasabi mong ikaw ay active sa church, nagbibigay ng oras, ng time, nagbibigay ng text sa church, pero wala naman dun ang heart mo. Paano kaya yun? Paano magbibigay kung wala talaga ang heart ko doon? Ibig sabihin mga kapatid, yung bagay na ginagawa natin na kahit hindi ka magsalita, makita sa atin ang good example. Amen. Ang liwanag. Kahit hindi mo sabihin, ay, born again ako, huwag kang mag-asa sa akin, born again ako, Kristiyana ako. Kahit hindi mo sabihin yan. No need lang i-voice out mo pa yan. Kung nakikita naman sa pagmumuhay at buhay mo, wow, amazing Brad. Ano ang sekreto mo? Bakit ganyan ka? I am a Christian. I am a follower of Christ. Wow. Doon pa lang may share mo na si Christ. Doon pa lang nagliliwanag ka na, nakikita ka na, naglilingning na ang buhay mo. Kahit hindi ka magsabi, I am a Christian, pero nag-share ka na, sabi nga, pag nagliwanag ang buhay mo, it is the secret of discipleship. Nag-share ka na. Nag-disciple ka na. Si Christ, bakit natin?
Nagsasalita na siya. Pero kumikilos siya. Pero mayroong gumagaling. Diba? Ganyan ang dakilang kapangyarihan ng ating Panginoon. So, tayong Kristiyano, ganun din. Handa po natin, mayroon lamang po tayong dalawang point. Christian influence. Radiance lead or life. Ito yung nagniningning na buhay, and then yung ating influensya, social in community, and sa luwas, sa ating kalitiran o sa ating Christian community. Na verse 13, mayroon tayong nabanggit niya sa verse 13, and supporting verse 9, chapter 9, verse 15, A in chapter 9, verse 50, B in chapter 9, verse 10. And dito sa Lydian Life, chapter 14, Acts chapter 13, verse 47, and Luke chapter 11, 33. And mga supporting verse verse 15, A and verse 15B, verse 15C, and Colossians chapter 1, verse 10, and John chapter 15, verse 8. Ito yung mga references na ibinigay nyo sa atin ng Panginoon kung bakit tayo lalakad at nakatayo doon sa sinasabi ni Christ na tayo ay isang kasilakilaw ng mundo ito. Kanina, yung isay ng Panginoon, bago tayo mag-start, binigyan tayo ng word of wisdom. The word of wisdom talk about Proverbs chapter 3, verse 5 to 6, na dapat tayo trust in God, magtiwala lagi. Kung nahihirapan tayo, hindi natin mapakita ang ating pagiging Kristiyano, kung nahihirapan tayo na mamuhay na bilang isang Kristiyano, so lumapit tayo sa Panginoon. Related pa rin doon sa ating buhay. Hindi sa pangalawang word of wisdom natin kanina, 1 Corinthians chapter 6, verse 13 to 14, na in fact, makita sa atin yung ating faith. Through faith, lumalakad tayo sa salita ng Panginoon at nagpapatuloy, hindi po humihinto. Kasi kung pahinto-hinto tayo, pahinto-hinto na ang ating paglilingkod, titiwala sa Panginoon, wala tayong accomplishment. Amen. Tulad ng trabaho yan, kung puro lang tayo umpisa, wala kang matatapos. Sa pag-aaral, ganun din. Ulit-ulit ka na lang. First year, grade 1, wala kang hindi ka makagraduate niya. So dapat focus kung ano ang mayroon tayo ngayon. Amen. So umpisa tayo sa number 1, Christian influence. Ano ang influensya mo sa sanlibutan ito bilang asin at ilaw ng mundong ibabaw? Paano mo sila na-influensyahan? O baka naman ikaw na-influensyahan? Dahil Kristiyano ka na, dapat mas malakas ka kaysa sa kanila. Ano nangyari? Ba't ikaw ay nahaka? Na dapat ikaw ang asin, ikaw ngayon ang inalatan. Mas maalat pa pala yung sanlibutan kaysa sa'yo. Huwag naman yung sobrang alat. Kasi pag sobrang alat, anong nangyayari sa sobrang alat? Niluluwa. Yun ang sinasabi ng Revelation, yung sa Revelation na hindi ka naman mainit, hindi ka naman malamig. Anong sunod doon? Isusuka kita. Ngayon pag maalat, kaya mo bang tiisin yung alat, sobrang alat? Ang alat naman ng luto mo. Hindi mo naman pinasarap ang pagkain, hindi nilalakad mo, paano makakainin yan? Ang isang Kristiyana, sobrang alat na, mag-isang ka na. Dapat yung tamang alat lang. Amen. Kasi pag susuka ka, hindi ka mapaniwalaan niya. Ay, hindi mo sabihin, pag kantok ng sobrang alat, pag ikaw ay grabing yabang mo naman, ay, mayabang ka naman na magsasalita at mayabang mo makikipagturo sa kapwa-tao, walang tao makikisama sa iyo. Puro ka lang salita, puro ka lang kwento, wala ka naman ginagawang pinapatunayan, wala ka pang pinapatunayan, puro ka lang salita. Sino magtitiwala sa iyo? Ngayon, sa buhay Kristiyano, papaano mo siya ang gospel kung hindi ka naman nakikitaan ng word ni Lord at nagliliwanag sa iyo ang salita ng Diyos? Na sinasabi mong,
Dahil sabi, nasa church ako. Christian kami. Nag-work siya kami ng gospel. Pero hindi po akma yung sinasabi mo sa pamumuhay. Yun ang sobrang alat. Sobrang alat. Nagsasabi ka na Kristiyano pero hindi naman nakikita sa iyo. Kaya dapat yung alat na wala na. Kaya nga ang alat, yun ang pang-seasoning sa mga niluluto. Asin, yung asin. Ako nagtrabaho po ako sa pier ng Batangas, nagsasako ako ng asin. Ang asin galing din po yan sa dagat. Pagbabiyahe po ng barko from China to Philippines, nag-work na ang machine sa gitna ng dagat. Paglapit sa pier ng Batangas, luto na ang asin. Ganun ka hindi ang Chinese, nandiyan ang China. Libre lang ang asin kinukuha sa dagat. Iniluto, habang nagbabiyahe ang barko. Pagdating sa pier ng Batangas, luto na ang asin. Ang asin po hindi pa ganyan yung durog-durog. Parang mga semento yan na kala mo tumigas. Kasi may lutoan sila. Kasi nung nagsako ko ng asin, pinakita ko yung mga asin malalaki pa. Yan, dinadaan sa machine, dinudurog hanggang sa magpipili yan. Tubig lang yan, galing yung malinis na tubig sa gitna ng dagat. Niluluto, pag-irid niya dahil sa alimusalan, luto na asin na siya. Napaka-importante kasi at maraming kumukuha ng asin. Gaano ka-importante ang asin sa bahay? Aber, magluto ka nga sa lalo na mamaya ng ulam na walang asin. Baka sabihin nyo, hirap na ba ang church? Kahit asin hindi naman kabili. Wala namang financial ang church. Sa bahay mo, kung nauusan na ba asin, hindi hira. Asin lang yun, nauusan tayo. Kasi napabayaan mo na yun. Hindi mo na na-check yung pangangailangan sa kusina, wala ka pala kusina. Sa buhay Kristiyano, minsan, akala natin mayroon pa tayong alam. Yung pala, magkabang na tayo. Naos na tayo. Mga kapatid, verse 13, nasabi dyan, verse 13, you are a light salt for the whole human race, but if salt loses its saltiness, there is no way to make it salty again. Paano makakabigay ulit ng alat kung ikaw ay wala ng alat? Ha? Bumalik sa dating tubig. Yung alat, ano? Bumalik. Kasi nawala na yung alat na niluto na eh. Yung nag-evaporate na, wala ng alat yun. So, dapat manatili ang alat ng isang Kristiyano. Kaya sinabi ni example ni Christ, ang tao o ang Kristiyano na isang asin at ilaw ng mundo ito. Simple lang. Kung wala ka ng alat, ano mangyayari sa iyo? Tabang. Tubig na. O di ba, pag matabang, well, ang tabang ang makikisama mo sa akin. Grabe ng effort namin, ang tabang ko rin ang ginagawa mo sa amin, bakit mo na walang pala? Mga ganon. So dapat influence, Christian influence. Ma-influensya natin, gamitin natin yung alat natin sa pakikisama sa kapwa-tao. Porkit Kristiyano ka na, hindi ka na lalakad dyan, hindi ka na makikisalamuha sa ibang mga tao para lang makita na ikaw ay Kristiyano na. No, extreme. Extreme po yan. Tulad ng sinabi sa akin yung isang kausap ko ni Ate Dick. Sa kanila daw, sa side ng asawa niya, evaporation pagiging Kristiyano. Maraming pamanitin. Marami silang ganito, ganyan. Tulad na sinabi niya kanina, hindi sa punang na ang tao, dapat ang isang mananampalataya ay magtrabaho ng trabaho. Kasi kung hindi tayo nag-ilaw, hindi tayo maliligtas. Sabi niya, Pastor, bakit ganyan? By works pala kaligtasan. No, by faith. Through faith, magkakaroon tayo ng kaligtasan. Ating Panginoon, mananampalataya sa Diyos. Kaya nga, Pastor, sa kanila iba, sabi ko, umpisa mo na mag-Bible study mo. Dahil kung i-Bible study mo yung asawa mo. Kasi ikaw ay nilalang ng ilaw sa tahanan. Diba ang ilaw ang ilaw?
Ano naman ang tatay? Haligi. Baliktad na naging ilaw na tuloy si tatay. So, Mark chapter 9 verse 50. Pakinggan natin. Ano sabi dyan? Kayo ang asin na sa katauhan. Tama ba? Ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na ito kakuluhan, kundi ang itapong at tapakan ng mga tao? Diba? Yun ang pakahirap. Yun ang masakit. Na nagpapakilala kang Kristiyano pero hindi ka nila pinapakinggan. Share ng gospel pero wala sa narinig. Mahirap yun. Mahirap yun. Kaya nga, kung tayo ay nananatili ang alat ng ating pamumuhay bilang sa Kristiyano, very effective ka sa pag-share ng gospel. Dahil yun, sinabi ni Christ, dapat ay mag-asin na sa sanglibutan. Ito, dinadaanan na lang natin ito. Pag nagbabasa tayo ng word, ng Bible, ay, nabasa ko na yung asin at ilaw, o alam ko na yung asin ako at ilaw. Nabasa na. Pero ano ang mensahe ng Diyos sa atin ngayon? Bakit yung ibinalik? Kasi nung ako nagkapigilan talaga ako, mag-upisa ako talaga sa mga ito eh, magbasa. Ini ko talaga, tinuturing ko na sa ikaw ay bago kang Kristiyano, talagang gusto mo umpisahan. Dito ka nababasa ito no. Pero bakit iniligay pa rin sa atin? Dahil ang team natin ngayon, Rise and Shine, dapat tayo ay mag-iwanan din. Amen. Hindi lang tayo titingin sa ating team na wala tayong gagawin. Kailangan may gawin tayo. Bakit yung ibinigay nyo sa atin? Yun ang gawin nyo, yun ang lakaran ninyo. Among mga JOB, lakaran nyo. Mag-arise kayo, mag-shine kayo. Bago ka mong mag-aray. Bago mag-aray. Ang dulos kayo, was aray. Aray and shine. Bakit aray and shine? Bukas na lang aray, nasasaktan, nabibigo. Aray. Nakikita sa atin yung problema. Nag-shine sa'yo yung sakit. Nagdudulot ng discouragement sa kapwa-tao, kapwa natin. Na imbis tayo mag-arise and shine, nag-aaray tayo kung tayo aray. Wala akong maintindihan sa aray. Wala akong trabaho, aray. Huwag tayo aray. Meron tayong magandang aray. Sakit na ang ginawa ko. Diba? Naranasan natin. Ito yung reality ng buhay natin. Na dapat, si Christ hindi nagkulang sa paalala sa kanyang mga follower. Sa kanyang disciple. Anong ginawa ni Christ? Hinahingulan tayo. Bilang example, hinahingulan tayo sa asin para tayo magbigay ng sarap. Tayo yun. Paano sabihin ng sarap? Yung timplada. Tayo ang magdadala ng kabutihan ng Panginoon sa ating pagmumula ang kabutihan ng Diyos para sila makilala sa ating Panginoon. Amen. Ikaw at ako magdadala ng salita ng Diyos. Magliliwanag sa puso mo, sa buhay mo ang Panginoon. At pag nakita ang liwanag sa iyo, mga kapatid, ikaw ngayon ay ginagamit ng Diyos para mag-win ng soul. Yung lapit ni Pastor Sean, second age na napakatagal. Yung matungkol na, pwedeng ma-effective dos Bible study ka o yung matungkol sa shepherd. What the shepherd? In-explain niya doon na matungkol sa shepherd, but ano siya? What is the shepherd? Shepherd is Christ. Jesus Christ. Sino si Christ sa buhay niya? Ano ang ginawa niya para sa amin? Hanggang ngayon, ano ang iniwan niya para sa amin? Napakaganda yung paliwanag dito sa social media. Simple lang, pero nakita mo yung lalim ng aral na galing sa kanang Panginoon. Makita sa akin, kaya everything na sila nag-share ng gospel yung mga foreigner, talagang inaaral ko na ang sentro ng kanilang preaching, encouragement, ay tungkol kay Christ. Kaya Christ-centered katulad natin. Amen. Hindi naglalayo, connected tayo.
Kaya nakita natin dapat tayo ay maging sensitibo sa mga bagay na nangyayari. Kung may pinadala ang Panginoon, bakit pinadala pa yung unang first day, yung prayer meeting, nag-rebel na agad sa akin ng Lord. Lord, bakit sila pumunta pa rito? Ano ba ang mayroon sa kanila kaya sa amin? Yung revelation ng Panginoon sa akin doon, bakit sila pumunta pa sa Pilipinas para gawin ito? At ano ang nasa kanila kaysa sa amin? Ang sagot sa akin, Lord, gusto ko ipamukha sa inyo, ipakita sa inyo. Kulang pa ang inyong kulang pa ang pamumuhay. Kulang pa ang pagiging Kristiyan natin. Kulang pa tayo sa aral. Kaya bakit nagagamit tayo ng ibang tao para tayo palakasin? Dahil minsan ini-ignore natin yung mga word ni Lord na pinapakita sa atin na dapat tayo na ang kumikilos. Hindi. Kumikilos ang Diyos. Kumukuha pa siya ng iba para pamukha sa atin na ito ang buhay mo, ito ang buhay mo ngayon. Hindi tayo sumusunod minsan. Nalilimutan natin ang mga pangako at ang salita ng Panginoon Ibig ipamuhay natin. It's the healing ground sa mga location sa Isaan. Nahiya ako eh. Nung nilagay sa akin, nahiya ako. Umiyak talaga ako sa Panginoon, Lord. Sorry. Na-appreciate ko yung effort nila. Lord, imagine, sino kami para alagaan mo? Para kami i-maintain mo sa presensya mo. Mawala kami sa piling mo. Ito yung mga tao, mga lingkod mo, Panginoon. Dinala mo pa rito para palakasin mo. Para i-comfort kami, Panginoon. Para turuan kami. Lord, salamat. Nakita ko, may lang sa Panginoon, nahiya ko, Lord, nahiya kami. Nahiya kami. Dahil grabe napakalayo ng Amerika from the Philippines. Pero, nag-spend sila ng pera, ng buhay, lakas, oras, para lang mabuting tayo. O diba? Napakaganda. Na-amaze talaga ako sa ginagawa ng Panginoon. Kulang talaga kaya minsan naisip ko, Lord. Alam yung second day, first day, second day. Ba nararamdaman ko, sabi ko, Lord, talagang, gano'n ako talagang, Lord, hindi talaga ako, sabi ko, Lord, sorry. Grabe pagkukulang ko. Kaya minsan, sabi ko, kalumating pa sa time na, nagpaalam ako personal, na nag-aasikasoy na ako. Pero talagang dama ko yung aking pagkukulang. Lord, dama ko yung pagkukulang namin. Sorry, Lord. Hindi namin talaga nagawa ito. Grabe yung connected lagi yung yung mensahe ng Panginoon. Lalo na si Pastor, si Pastor Mike, grabe yung vision na nakita. Si Pastor Mike, nakita niya yung tatlong ahas sa JOB na kumikilos. Ano yung unang ahas na nakita niya? Discouragement. Yung pangalawang ahas, fear. Yung takot. Yung pangalawang ahas, ang tandaan niyo ano yun? Ha? Doubt. I-explain niya. Lumuhod pas-pas ko siya. Nung sa mga theory na preaching pastor na JOB, talagang dinadaanan ngayon. Kala natin, malakas tayo, pero meron nagbabay pakay sa atin yung sa loob ang gawa ng diablo. Yung tatlong yun, pinaliwanag niya. Tayo minsan, nalidiscourage tayo maglingkod sa Panginoon. Dahil wala tayo ako, Lord, wala ako nito. Paano paglilingkod sa'yo, wala akong sasakyan. Paano akong masinag kasi wala akong motor. Paano akong masinag kasi mahirap ako. Tinitignan lang natin ang kakayahan natin, pero ang kakayahan nila, hindi natin tinitignan. Gaano kadakila ang Diyos mo, ang Diyos natin, na magpuprovide ng pangangailangan natin, yun ang mensahe ng Diyos. Kaya natin dapat manatili tayo, yung Christian, being influenced to other people, na tayo dapat maging ilaw na sila ay maakay natin sa harapan ng Diyos. Huwag lang tayo, ngayon malakas ka, bukas mahina ka na naman. Tandaan po natin,
Yung commitment mo, sinasabi na ni Pastor Bubol, ang commitment mayroon kang isa-sacrifice. Ha? Kahit importante yan sa'yo, hindi mo yung gagawin na uunahin mo yung commitment mo kay Lord. Amen. Yun ang commitment. Sa pag-asawa, pag ikaw nag-asawa na, nag-commit ka na sa pag-asawa, huwag mo nang bigitaw yung huwag ka nang iiwan, huwag mong iiwan pamilya mo para mag-commit ka naman ng iba. Hindi ganun. Ang commitment, iisa lang po ang focus niyan na dapat pagawa mo, magampanan mo ang commitment mo na yan. Kasi hindi naman siya, hindi naman ako ang nakipag-usap kay Lord. Diba? Ikaw yun. Tayo yun. Ang nakipag-hingig kay Lord. Lord, maglilingkod ako. Lord, nagbibigay ako. Sino ang kausap mo? Si Lord, hindi kami. Hindi tayo, hindi siya. Kaya kung anong commitment na pinanghawakan mo kayo na binigay sa ng Diyos, gawin natin yun ng maayos. Nakalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Number 2, good influence. Sabi ko kanina, baka tayo naman ang naiimpluwensyahan. Hindi ikaw ang nag-iimpluwensya sa iba, kundi ikaw ang naiimpluwensya ng mundo. Baliktad. Meron akong kilala niyan. Nababata ko talaga sa pagiging Kristiyano. Batch ko siya sa pagiging Kristiyano. Pagkasama niya born again, hallelujah, praise the Lord. Pagkasama niya sa libutan, pre, kaya tayo. Pre, kaya tayo. So, parang water lily na pag-alunggan lang siya. Pag hindi niya kasama ang mga mananampalataya, wala siya. Hindi siya mananampalataya. Parang karakter ng Diablo. Karakter ni Satanas, pagpapalagpag din niya, minsan sasayaw-sayaw din. Sasamahan ka. Sasabayan ka talaga. Pero hindi mo alam, inaaliw ka na pala. Sasayaw-sayaw pa siya, sasayaw-sayaw ka din, inaaliw ka na pala para mabitag ka ng kanyang mga techniques. Ganun Satanas. Kaya maging maingat ka, panatiliin ang alat sa harapan ng Panginoon. Amen! Palapagan natin ang Panginoon. Good and good. And chapter 9 verse 50b, balikan natin. Sabi yan, mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Yan, paano pa? Taglayin ninyo ang katangian ng asin. Diba? Specific talaga ng dito. At mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Diba? Masaya ba kayong kasama natin ang ating mga kapatid ngayon? Mukhang hindi. Masaya ba kayong kaharap din si Pastor? Mukhang hindi. Palagpakan natin ang Diyos na po. Yan ang biyaya ng Panginoon sa atin. Masaya tayo, naglilingkod. At ang isang gabi nga, kung yung apoy na isang baga, tapos hiniwalay mo doon sa maraming baga, ano mangyayari sa isa? Mamamatay ang apoy. Ngayon, ang asin, isang butil ng asin, kapag ito ay nawala sa maraming asin, ano mangyayari? Mawawala ko ang alat niya. Patag ng ulan, pagpatag ng ulan, dinadala siya ng ulan, unti-unting nalulos ang asin. Pero pag marami kayong asin, kabundok ang asin, umulan man siya, asin pa rin yun. Yung katos ng asin pa rin. Amen. Kaya dapat, bilang mga anak ng Diyos, nagpapalakasan tayo, pinapanatili natin ang ating alat sa harapan ng Panginoon. Good influence. Na-influence natin yung kapatid natin, kahit hindi siya marunong magsayaw, nakakasayaw na siya dahil ang galing mo mag-sayaw. Diba? Ano ba pag nagpapatutug akong sounds, pag nininadaanan ako dahil maganda yung sounds, yun na kamatag, ganda ba? Masaya lang, na-enjoy siya. Kasi maganda yung tugtog. Pero kung hindi mo maganda yung tugtog, tataanan ka lang yan. Pangit mo kanina yung boses ko. Diba? Pero pag maganda ang sayaw mo, hindi yung ikaw ma-encourage. Turon mo lang po isip yung paano ba? Ito, encourage mo siya. Ang buhay Kristiyano, pag ikaw nagliliwanag at nananatilang alam mo, kahit yung kapatid mo na tinatamad-tamad, pupunta na sa gawain, diyan na lang. Punta na sa church. Kasi alay na alay ka, yung asin mo na
mananatili ang ikalat mo. Na-influensyan mo siya, amen. Pero kung matabay lagi ang buhay mo, paano ka ma-encourage? Wala tayo dyan, baka may problema sa sila, baka may baka tayo dyan. Hindi na ba? Wala na tayo dyan. O diba? Imbis na ma-influensyan, di ba? Transparent space yan. Pag mali natin, ako, mahawaan na yan. Tama. Transparent spirit talaga yan. Pag ikaw nagliliwanag, mahawaan mo rin siya, magliliwanag na rin siya. Amen. Ganon ang buhay Kristiyano. Chapter 9, verse 10. Good and evil. Sabi niya. Sa verse 9, Mark chapter 9, verse 10, ano sabi niya? Sinunod nila ang tagubilin ito. Ngunit sila'y nagtanungan sa isa't isa kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Yun. Sabi niya, chapter 9, by Pastor Buboy, chapter 9 ng Mark, verse 10, mukhang tingnan natin ako. Iba yan, iba na ilagay ko na yan. Chapter 9, verse 10. Makapatay mo. Budan mo. Yung sa chapter, balikan natin yung chapter yung Marcos. Yung Marcos, chapter 9, verse 9. Chapter 9, verse 50. Balikan natin verse 50. Yan. Mabuti ang kasi, ay ituloy mo sa 51. Wala na. Ay, ito. Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. So, kung babalikan natin ang verse 50, verse 13, kung babalikan natin, connected pa rin ang verse na yun sa sinasabi ng ating Panginoon dito sa verse 13. Kayo ang asin ng sangkatauhan. Ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano ka ito mapapaalat muli? Hindi ba mawala na itong kabuluhan? Kundi ang itapon at tapangan ng mga tao. So, ibig sabihin, itong verse number 3, medyo dito nagkamali ako yung paglagay ng chapter ng verse. So, ang gusto ng Panginoon ay malaman natin na tayo kung ano yung mabuti, kung ano yung ikabubuti natin para sa mga tao din. At kung ano yung masama, ikakasama ng tao din. Na alam natin na tayo ay ginagamit mightily ng Diyos para sa isang example o na makita sa atin na bilang nag-influensya sa mga tao, yung makitang buhay natin ay nagliliwanag na katulad ng sinasabi ng Panginoon na asin sa liputan ito. Kung tayo ay isang tinuturing natin bilang asin, tayo ay nagpagbigay ng lasa sa mga tao o sa mundong ito. Ibig sabihin, yung buhay ng Kristiyano ay nagliliwanag, yung mga tao ay nagkakaroon ng isipan para magtanong, para gawin o gayahin ang ating pamumuhay bilang isang Kristiyano. Mayroon akong isang kaibigan na hindi ako nagsasabi na sa aking trabaho na hindi ako napakilala ng born again o Kristiyano sa isang company kami ko. Kasi sabi niya, dahil nag-pray ako bago mag-umpisa. Mag-pray ako. Nung nakita ng isang katrabaho ko, sabi niya, Brad, anong ginagawa mo dyan? Sabi ko, nag-pray ako bago mag-trabaho. Sa loob ng company yan. Tapos sabi niya, hindi pa siya nagtanong. In the next day, pray ulit ako.
ang pinapipray ko, yung trabaho ko, yung makayanan ko ang trabaho ko buong maghapon, tapos maging koneksyon mula ko sa aking mga katrabaho. Tinanong ulit ako, Brad, bakit ginagawa mo yan? Na lagi na nanalangin. Kasi Brad, ito yung buhay ko. Bakit ano ka ba? Born again Christian. Kaya pala. Kaya pala palagi ka nananalangin. So yung buhay mo, kahit hindi ka mag-share sa kapwa mo, na magsalita at makita sa iyo yung pagiging Kristiyano mo na i-influensya mo ng magandang bagay ang iyong katrabaho o kapitbahay o kapwa-tao. Amen. Yun ang nakita natin na good and evil. Na sinasabi diyan, yung akala nila ang tao o ang isang Kristiyano ay hindi tunay na namumuhay. Bakit Brad yung ibang Kristiyano, hindi ko naman nakikita ganun ginagawa na yun o nakikinig kasama niya. Yung ito, ginagin siya, sabi niya, bakit ikaw iba? Nananalangin ka ba kung trabaho? Kaya nga, nakikita sa akin, ibang ugali yun, iba-ibang nakikita yun. Born again daw siya, sabi niya, pero bakit nangyayari namin sa akin naman na lakas ng tagay? Diba? Ibig sabihin, may nakikitang maganda o may nakikitang masama. So dapat maging good example tayo bilang isang Kristiyano na dapat yung information natin sa kapwa natin ay good, hindi yung bad. Amen. Hindi masama. Kasi marami na po tayong mga na-encounter niya na nagsasabi na lingkod din siya ng Panginoon. Pero pagdating ng oras, iba pala ang motive niya. Uutangan ka pala. Diba? Brad, Christian, doon ang church namin sa Bandaro. Tanda, diyan lang may banda dyan. Ganun ba? Patuloy ka rin na. Ma'am, pwede ba magutang mo yan? Nadala ko niya 1,000. Naisana ko. 1,000. Nagpakilalang born again, nagpakilalang Christian din siya. Ay, oo, Christian din kami. Magaling pati mag-approach, magaling pati, Brad. Ano nga ang time ng worship ninyo? Ibig ko na sa kuya. Ano nga ang araw ka na ng balimin kung ako? Pares pala tayo, liburin kami. Bakit? Kamalista na kami. Kamalista ko siya. Dahil bumalik sa akin, Brad, bro, kapatid, nangailangan kasi ako ng pera. Baka hindi ko mapagbigyan sa libo lang. Gulat ako. Naisahan ako. Kaya, dapat, dapat malaman natin, malusog natin yung talagang tao, sabi talagang lalo siya. Alam mo yung gawa ng diablo, mahilig siya magkunwari. Siya ang pinakamatandang ahas ng daraya. Si Satanas, siya ang pinakamatandang ahas ng daraya. Nadala ako sa libo doon, sabi ko, ang hirap kitain ng 1,000. Tupok-pukin mo pang bakal para napaka 1,000 ka. Grabe na, agaya ko doon. Nadaya ako dito. Nagpakilalang, daw siya, isang Kristiyano. Sabi ko pang bihira. So dapat alam natin, ang good at ang yung hindi. Bad. Number 2. Ito po tayo sa number 2. Ako na sinabi ni Jesus Christ, Jesus told his followers that they are that preserving souls when they live according to the principle of the beatitude. Yung mga attitude, yung pamumuhay, yung mga pag-uugali, yung dating buhay araw-araw. Radiant life or lives. Verse 14, yung ating buhay na makita na nagninining, nagliliwanag, hindi lang po sa ating ginagawa, hindi lang po sa ating araw-araw na pamumuhay, kundi mag-reflect din po sa atin yan, sa ating buhay spiritual. Kasi once na ikaw ay nakatanggap ng biyaya buhat sa Panginoon, magre-reflect po sa iyo yan. Kung ikaw ay nagpapakilala, isang Kristiyano, ma-reflect din po yan sa pamumuhay mo. Amen. Kung ikaw ay talagang malalim ang relasyon mo sa Diyos, magre-reflect din po yan sa relasyon mo sa Panginoon kung ano ka talaga. So, spiritual life.
Number 1, spiritual life. Sa Acts chapter 13, verse 47. Acts chapter 13, verse 47. Sabi yan, kayo ang ilaw. 47 yan. 13, 47. Yan, sabi dito sa 47. Ganito ang inotos, read dun sa unahan niyo yung 40, Acts 13:47. Ganito ang inotos sa amin ng Panginoon. Iniligay kita ilawang, aliwanag sa mga hindi upang magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Verse 48. Nang marinig ng mga hintil ang mga salitang yun, sila'y nagalak at nagpuri sa ating Panginoon at sumampalataya ang lahat ng narinig ng inirang para sa buhay na walang hanggan. Di ba? Anong sabi dyan? Spiritual life. Nakita ang liwanag ng mga lingkod ng Diyos. Nakita ng mga hindi. Tulad ni ako sa Pablo, ako sa Pedro, ni John, di ba? Bartolome, maraming nag-share ng dati. Nagliwanag. Ibig sabihin, hindi po nawalan ng kabuluhan ang kanilang pamumuhay bilang isang tagasunod ng Panginoon. Hindi nawalan ng kabuluhan yung pamumuhay nila at pagsunod nila sa ating Panginoon. Tapos nakita ang liwanag sa kanilang pamumuhay. Dapat ganun din natin. Spiritual life. Kaya nga tayo mag-shine. Nagpag-ibig tayo. At tingnan niyo ang sinasabi dito sa verse 14. Verse 14, balikan mo natin sa verse 14. Ano sabi niya? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi may tatago. Diba? Kapag kayo nagpakilala as a Christian, makikita po sa buhay natin yan. Kapag ikaw may tunay na conversion sa Panginoon, at talagang tunay ang pagbabago mo sa buhay mo, ginawa ng Panginoon sa buhay mo, makikita po yan sa iyo. Saan? Kung makikita po ng pamumuhay natin. Brad, bakit hindi natin siya nakakasama na? Dati kasama natin siya. Ngayon, nagpaparapaka na sa church. Hindi yung nakausap ko na, dati po, nagpipreach ko siya ng mga Kristiyano. Dahil siya nag-represent yung mga Kristiyano, makatapos kung siya yung mga kilala sa Panginoon. Noong una, nahihiya siyang sumama sa church. One time, dumating sa panahon na yung kasama niya na inano siya, tinutuyan niya, yung taong tinutuyan niya, nakaharap nito sa iglesia sa church. Nakita yung mukha, nahiya siyang palakpa kasi nandoon yung nagtuya sa kanya. Di ba nakakaya yun? Baka ako naman tuyay dito. Sabi niya, hindi nagkaroon siya ng Panginoon. Nagkaroon siya ng conversion sa Panginoon. Nakita niya. Nakita sa iyo niya. Gano'n niya. Nahiya ako magkakapag. Gano'n yung pinalaya ko. Hindi president ko. Si brother. Hindi nasa mga yung brother. Siya nasa likod. Nahiya siyang magtumingin. Baka makita niya. Nakakaya, sabihin ako nito. So sabi niya, nung bago ka pa maging mananampalataya, ano ang dating buhay mo? Dati ang buhay mo ganito, hindi ka lang nanunuyan ng Kristiyano, pinamumura mo pa siya, binagibitaan mo pa ng kung ano-ano. Nung nabago ka ng Panginoon, nagliwanag ang buhay spiritual mo. At doon mo lang natanto na totoo ang ginagawa ng taong tinutihan natin, ng taong nagsasabing, hallelujah, praise the Lord, ng taong nagsasabing, nagpupuri sa Diyos, ang taong nagsasabing, wala akong ibang pinapagkapalatayan kundi ang ating Panginoon. Doon natin ma-realize, someday sa pag-abuting panahon, na ikaw naman ay nagliwanag at doon magsasabi na totoo na dapat magliwanag ang bawat Kristiyano. Na sinabi naman na nanalig, naligtas ang mga hindi sa pamamagitan ng kanilang liwanag. Kung hindi po tayo narating ng salita ng Diyos, nasaan po tayo ngayon? Hindi natin alam.
Kaya nga, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil ginamit po ang ating mga apostol, sila Apostol Pablo, higit sa lahat si Apostol Pablo, siya ang pinakamaraming na itayong church sa buong Asia. Siya ay ginamit ba hindi ng Panginoon upang abutin ang mga hintil, magkaroon ng liwanag at magkaroon ng kaligtasan. Sa pamamagitan ng buhay nila, nagliwanag, namulat ang tao, natanggap ang biyaya buhat sa Diyos, sila din ay nagkaroon ng liwanag tulad natin. Tayo ba ay nagliliwanag? Isa lang ang sabi ni Nick, na. Tayo po ba ay nagliliwanag? Praise the Lord, tatawa natin ang Panginoon. Sabihin mo nga yung katabi, kapatid, manatili kang nagliliwanag. Ganun din ang sarili mo, sabihin mo, ako, mananatili nagliliwanag. Sige, sabihin natin. Amen. Praise the Lord. Ang ating ng Panginoon. Ay dapat, kung may Christian sinabi mo yan na, Lord, magliliwanag ako. Parang dadalawang isip ka, ako, magliliwanag. Pahapot. Napakawalang buhay. Nagdadalawang isip ka ata, ako, magliliwanag. Okay ba yun, Joy? Narinig ko si kanina eh, ako, magliliwanag. Dapat, ako magliliwanag sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng maraming tao. Inclination po yan. Kaya kapatid, alam niyo yung nagpiligo sa pastor siya, napagat ka lang ng pastor Boboy ka, nakita ni pastor siya. Asyo, your ministry, you are a builder of the church. The church of Bilaor is already built up o nakapagtayo. Builder of the church. At Pastor Boboy, nakita, ikaw ay susugoy ng Panginoon. I-send out si Pastor Boboy kanya para mag-win ng soul. Ang nakita niya rito vision related doon sa ating mission and vision. Na ang church natin talagang missionary church. At maraming tatawagin ng Diyos na mga leader sa English ng Diyos natin. Kaya sabi niya, nakita niya, ito na-mission ito, mag-ibang ito, sabi niya, you're made? Yes, I made that. Tuwag-tuwa siya, very nice. Yuji, this year I will preach here. Sabi niya, dalawa kasi ito. Ay, praise the Lord. Tapos, yung ba, isa pa, sabi niya, what do you think? Nasa siya? I give 5 star. Sabi niya, ang nila o na 5 star sa iya. 5 star. Wow, praise the Lord. So, ako, di man kinagdamatasan na yung mga kundi, sana mamatik ninyo, yung presence ni Lord, kung paano kayo naglilingkod, nakikita po sa atin yan. At naman nila yun. Nangalas na kami, pag sa katalusan, na nalisol nila tulos na may something itong nilalag sa akin. Itong pangpagulat ang mga aktor. Pandra. Sabi ni Pastor siya, ni Pastor Isay. It's not me. Something is not me. Something wrong. Isa sa natin yan. May spirit namating niya duman sa aming nakalaang na may evil spirit na may dasal ng mga awdal. May dasal. Mating nila yan. Kaya nag-pray kami doon. Mag-itong sila sa ibang ibadir namin. Sa mga kumbo sa mga aking sermons na yun. Black, red. May meaning yan. Kaya kayo maglalako lang kaya. Mismo sila nag-sunod ka, may stronghold ngayon sa lugar na yun. Kaya, mag-pray ka. Hindi ba tayo sa prayer passing? Huwag niyo makalimutan, every last Saturday may prayer passing tayo. Kaya tayo nagkakaroon na nun. Nag-iirog na yung Panginoon, sabi niya.
Yan sa inyo ang Panginoon. Mm. Naalis ngayon kami na hinihimo. Pero mag-ingat ka mo dahil ang Diablo, palihim na kumitilos. Palihim. Sa ilin siya magpakita. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Tandaan mo natin sa Ephesians, hindi po tawang kalaban natin. Mga spiritual at may papawin ng kampo na kalinigan. Sino po yun? Dapat makita sa atin ang liwanag, spiritual life. Number 2, saying light and life. Ano na sabi dyan? Luke chapter 11 verse 33. Ano sabi dyan? Walang nagsasindi ng ilaw upang itago lamang yun. O kaya ilagay sa ilalim ng banga. Inilalagay ang ilaw sa talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Diba? Kayo po ba ay tulad sa ilaw ng Panginoon? Kayo po ba ay ilaw? Amen. So dapat, ang sabi dyan, hindi po tayo magtago. Huwag kang mahiya. Isa yun sa isa yun sa vision ni Pastor Mike. Nahihiya. Nakatakot. Ang isang ahas na nakita niya sa loob ng church, yung takot, ayaw magbigay ng liwanag. Ayaw magpapatuto. Nahihiya magpatuto kay Kristo. Lalo na pagkasama ang mga leader na medyo sikat. Hindi mo na mabagin si Christ. Nahihiya. Instead na magsabi siya, born again siya, Christian ako, hindi. Tinatago niya lang ito. Hindi niya lang sinasabi. Maraming Christian kayo nahihiyak ipakilala ang Panginoon sa buhay niya. Dapat makita sa atin ang liwanag. Amen. Nasabi niya, wala nagsusindi ng ilaw upang itago. Tama yun. O kaya ilagay sa ilalim ng banga. Hindi kayo tinawag na Diyos para ilagay sa banga. Para mag-preserve ang iyong katawan, ang iyong sarili, na ikaw lamang nakakal ng sarili mo. Lord, ayaw ko dito na ako sa bahay. Lord, dito lang ako, Lord. Kaya ko naman mag-pray dito. Kaya ko naman magbasa ng word mo. Kahit nagtabay ako. Kaya ko naman, Lord, mag-join. Through social media. Through, Google Meet. Pero hindi naman Lord. Maraming dahilan para lang matakpan ang ating mga pagkakakulang. Pero sabi niya, ikaw ay isang ilaw, hinahayaan mong magliwanag ka sa iba para sila ay matanawan. Papaano mo i-encourage ang tao, wala kang gibo. Taliwang kanina, kahapon, si kumahulog na para sa langit. Si Jennifer, si Monica, mahulog na pala sa bangin si Monica. Si Jennifer din ito sabi, may bangin pala sa likod. Tinitingnan ng din ni Jennifer, bahala ka dyan. Sige lang, atras ka lang. Mahiling na ngayon hinahanap mo, may bangin dyan. Minsan kita alam na mapapahamak. Alam na natin mapapahamak ang makuha natin, hindi pa natin binabahagyan ng salita ng Diyos. Ang kaligtasan ngayon, hindi bukas, hindi sa darating. Amen. Amen. Kahit sinong taong karap mo pa kailangan siya ng gospel. Amen. Mga kusumin ko nga, pastor ka pala, paano malalaman pastor ako? Kasi nakita kita ng Diyos doon na nakapost ka sa ano eh. Ano ba? Oo, pastor ako. O ano naman yun? Doon po inumpisahan. Yes. Akala ko naman mayroon kaming gawain. Kakabuba kayo ng lugar. Ay, ganito sa na kung mayroon po kakatang magbisita ka sa akin. Gusto mo ka magbisita sa iyo. Magkita na lang ako sa iyo. Di ba? Doon mo na na-share ang mo yung bilang sa Diyos. Kaya palaan niya nakita ko yung boss mo yung Portugal. Kaya mo talagang gano'n lang ngayon niya. Kasi may gano'n ka dito. Trabaho ka pa rin. Pero kapag kaya mo kaya yun. Kaya naman sa kaya ng Diyos. Kung hindi naman ako binigyan ng Diyos na pagkakatalang gawin ito, di ko kaya niya. Yun po, dapat same light and life. Makita ang liwanag po sa atin, inilagay ang ilaw na talagang patungan upang matanglawan ang mga pumapasok sa bahay. Kayo po, hindi lang po kayo tinawag tayo, hindi rin tayo tinawag sa isang church lang. Na para ka lang umupo dyan, hindi na tayo hahayo, hindi ka na yan lalakad sa labas para mag-share ng gospel o kaya makisama sa mga tao. Very extreme naman po tayo, pag born naging ka na, ay
huwag na tayo diobran, sabi ni Apostol Pablo, huwag na tayo makipabatok. Iba yun. Ang ibig sabihin nun ni Apostol Pablo, kung alam mo ng mali, tapos makikisama ka ba, nakikipamato ka. Kristiyano ka na, tapos pag niyaya ka, kasama ka, hindi na nun. Nakikipag-compromise tayo yan. Inaalis mo ang dignity mo bilang isang Kristiyano. Isa rin yan sa topic ni Pastor Shadal. Dignity. Dapat tayo, kaya nga nilagay tayo ng Panginoon ba, huwag kang, di ba nilagay ka ng Panginoon, huwag kang matakot. Nailagay ka dyan ng Diyos, dahil gusto ng Panginoon, ang purpose ng Diyos, liwanagan mo ang mga nandiyan na sa kapaligiran. Ay hindi, hindi na nangyayari. Nung ikaw ay nilagay, ang init-init mo. Parang gagaro ka sa Superman, ang gagaling mo. Pero dagdag nag-abot sa unas na naiba ka ninda, nadaraan ninda, dahil sulusulo ka lang. Dapat ang liwanag, manatiling nagliliwanag, kahit anong mangyari, nagliliwanag ka pa rin. Amen. Amen. Being light and light. Number 5, lamp, it is the, light, light yan eh. Lamp. Okay, ganyan. Verse, verse 15, yung balikan natin sa Matthew. Matthew chapter, gawin yan, verse 15. Wala rin namang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilagay yun sa ilalim ng malaking nakalan. Sa halip, inilagay yun sa talagang patungan upang magkakalawan ang lahat ng nasa bahay parehas din ang sinabali. So tayong mga Kristiyano ay inuring ng isang asin at ilaw para magkaroon ng tayo ay magtimpla o mag-preserve ng mga bagay, ng mga ganda, inibigay sa mga tao. Tayo nilagay ng Diyos bilang asin, bilang ilaw, example na isang yung maganda na ikaw Kristiyano, may pananampalataya, hindi basta-basta natitinag, nagpapatuloy. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. Hindi lang ikaw sa isang linggo malakas ka, makalipas ang mga 3 linggo, sa buwan mahina ka na naman. Hindi ganun ang ilaw. Ang ilaw ay nananatiling maliwanag. Kahit anong mangyari, kahit maraming kadilimin na pumapasok, nadadaig ng liwanag ang dilim. At ang ibig sabihin mga kapatid, kahit ikaw Kristiyano ay dumanas ng makatakot-takot ng problema na para bagang wala nang katapusan ang dilim na pumapasok sa iyo, manatili ka ng diliwanag at pagkatapos yan, magtatagumpay ka. Amen. Tayo Kristiyano ay mananagumpay. Tayo lahat ay binigyan ng Diyos ng kalakasan at karunungan upang labanan at harapin ang mga pagsubok at mga problema. Kaya ang liwanag ay panatilihin natin. Wala talagang naglalagay ng ilaw na maliglo mo sa ano mo, sa lamparan, lamparan. Naglagay ng lamparan, yung bigas, gasera, pagkatapos tinakpan mong balde. Anong silbi kang ang ilaw mo kung tinakpan mong balde? Kato gamit ni, kung alam mo rin doon, itong Petromax, alam mo yung Petromax? Ang gamit ni Petromax, hindi ko ba ang bigas mo? Maliwanag talaga yun, daw talaga ang liwanag ng ilaw. Tapos, di ba, si father ko, pagka mga banda ka alas 6 na hinadaan ang lampara. Ikaw itong gasera, ikaw itong yan. Petromax, binubumbahan niya. Tapos sindihan niya, maliwanag. Habang nag-ari, nagliliwanag yan. Liwanag hanggang magdiktong siya. Alas 6, hanggang makalas yung nakabili na sa taas. Naliwanagan ang buong sa isang kilo lang yan. Wow, maliwanag. Ganun po tayo. Kaya tayo nilalagay ng Diyos dito sa taas para matanglawan yung ibang tao na gumagawa ng kalokohan ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Alam niyo sa church, tayo lahat dito, ilaw. Kaya kung mayroon pumapasok na kadiliman, kita kaagad yan. Kasi nagliliwanag tayo eh. Mahirap yun kung ang Diyos hindi nakikita yung dilim. Mahirap yun baka kapwa na tayo madilim. Natalo na tayo ng dilim. Sa mga kapatid, sa mga kapatid natin dito sa loob, dapat mayroon tayo magmamahal sa akin. Pwede natin sabihin si brother kung yan ay balik. Nasa tamang apos na po.
Alam mo, ako, kita yung pastor, balik mo yan. Sabi mo kanina, si Lord, ilaw. Tapos sabi mo naman kanina, na naman, bato. Tama, siya na bato. At sabi mo naman kanina, siyang hangin. Sabi, tumali yan, pastor. Sabihin ako. Pero kung ang kapatid natin, nasa katwiran, at nagsasabi katotohanan, dahil natin gawin. Gayahin ang ginagawa niya para tayo maging liwanag din sa ating kapwa. Love, it is the light. It is the light, secret of discipleship. Yung pala, ibig sabihin niya. Love, it is the secret of discipleship. Yung liwanag mo ay hindi mo alam sa pamamagitan ng pamumuhay ng Kristiyano, nagtuturo ka na, nag-disciple ka na pala sa kapwa mo. Ako po, mayroon ganun, hindi naman sa pag-idolize, Hindi ko ina-idol yung tao na yun. Na-amaze na ako sa buhay niya, bakit ginagamit sa ganun ng Panginoon. Lord, sabi, ganun din dapat. Lord, pag ako may nakikita ng tao na ginagamit ba yun ng Lord, paano ako maging ganyan din? Lord, ang galing niya mag-ano. Ang galing niya kumanta, ang galing niya magtutog ng gitara, ang galing niya mag-preach. Lord, sabi, gusto kong galing din. Nakikita mo ang liwanag sa kanya na ikaw rin gusto mo magliwanag din. Hindi ba ka-endasyon? Kasi muna niya sabi, siya na, wow, idol talaga niya gano'n kasi si April Boy. Idol. Ngayon, naman din nagkakaroon si April Boy. Kasi ina-idol nila. Kundi, ang nakita mo nun sa tao, yung liwanag ng Diyos, amen. Nagliliwanag siya ka kung bakit niya gusto mong mangyari din sa'yo. Sino bang ayaw nun? Pinagpala si kapatid natin. Tapos nakita mo, galit ka pa. Alam mo, si Brother Ronald, siya na may-ari ng buong Naga City, pinagpala na siya. Brother Ronald, makakalit na tayo kay Brother Ronald. Hindi tayo makakalit tayo, bibigyan tayo ng opportunity. Brad, ikaw ang magmahalan ito. Wow. Brother Maximo, ikaw na sa'yo na itong isin. Di ba? Di ba na may-ari niya? Di ba makakasaya tayo? Kapag mayroon tayong kapatid na pinagpala, nagagalat tayo. Dahil nakikita natin ang presence ni Lord, ang biyaya ng Diyos ay nakakamtan niya. Ano na kami namin, Lord? Nawa ako din. Dahil nakita ko yung biyaya mo, Panginoon, sa Kanya. Ano ang sekreto niya? Sabi diyan, love, it is the secret discipleship. Yung liwanag na yun, nagbibigay na pala sa kapwa mo ng encouragement. Naiinggan na pala siya. Kaya di ba, mayroon sa atin dito may mga testimony na, di ba, nabanggit mo, yung sinabi ni brother noon, naalala ko, yun ang nag-renold sa akin. Wow! Di ba? Nagkaroon ng encouragement yung buhay na salita ng Panginoon na ginawa ng sa'yo, na transfer mo sa Kanya. Yun ay, it is the secret of discipleship. Yung kaya totoo naman talaga pag nakita mo sa tao, magagalit ka ba na, pinagpala siya. Brad, ang talento mo. Baka pride yun, pag sinabi mo, mas magaling ako sa iyo. Pride yun. Ang yabang natin, nakita mo naman talaga mas magaling sa iyo, tapos sasabihin mo, mali siya, Brad. Mas magaling ako sa iyo, Brad. Yung skill mo sa gitara, mali yun. Mas magaling ako sa iyo mag-gitara. Brad, mali yung preaching mo, ha? Ano yan? Yung competition. Ang galing mo, Brad. Ikaw na. Di ba? Pero kung ikaw ay inaalam mo sa sarili mo na talagang kulang ka pa at may narinig ka, sa social media lang, sa Facebook, pag may nakapos din, di ba, sinishare ko sa inyo? Yung may magandang insight na ng biblical word na sino binabanggit na sinishare ko sa atin, sa group chat. Dahil naka-inspiration po yun, nakakapagbigay ng kalakasan yun. Huwag yung puro ka lang share ng share, tapos hindi naman nakapagbigay ng kalakasan. Baka iba yun. Yun, baka pinapakita mo na ako, mayroon yan, ganyan. Hindi po. Love is the secret of discipleship. Number 4, sons of light. Mga anak ng liwanag, verse 15b. Verse 15b, sabi dyan, wala din namang taong
nagising din ng ilawan at pagkatapos ay nilalagay yun sa ilalim ng malaking kasalan. Sa halip, yan. Sa halip, inilagay yun sa talagang patunan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Kayo, tayo, mga anak ng liwanag. Sino ang liwanag? Si Lord. Kaya tayo ay mga anak ng Diyos na nagliliwanag. Amen. Kaya dapat paliwanagin natin ang ating kapaligiran, alisin na, iwaksik ang mga kadiliman, para tuloy-tuloy na kahit walang sulok na sa loob ng bahay mo na kadilim. Kapag ikaw ay Kristiyano, kahit pa yung napakahirap paliwanagin, magliliwanag yan dahil natatalo mo ang dilim. Amen. Grabe ang charge sa'yo mo, full charge ka. Pero pag ang San Cristiano, laging nalulubat. Maya-maya, madilim. Maya-maya, walang liwanag. Diba? Sino natutuwa pag branaw? Matutulog kayo ng init, walang kuryente. Di ba naman yan? Hindi naman nagbigay ng abiso ang kasuri ko. Bakit walang kuryente? Di ba? Hindi, magkano ka na lang, mag-generator ka na lang. Kung meron ka generator, huwag ka na magalit. Ako mo, lalo ko na nakahandang 12 volts sa kwarto ko. Pag malam ko hindi, switch dapat ang 12 volts. Diba? Maliwanag. Ang cellphone, pwede mong gawin touchlight. Walang nandiyan, huwag ka na matampo. Kaya mo, dapat bilang mga anak na liwanag, manatili tayo sa liwanag. Amen. Face shining. Verse 5. Ang sabi sa 15 ulit. Verse 15 ulit. See. Ang sabi dyan, itong see, tapos dito, sa halip, inilagay niyon sa talagang patunan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Upang ang lahat ay matanglawan. Lahat, sinabi na hindi lang po may nanitira pa. Kasi pag ikaw naliliwanag, super ano ka, yung light, super light ka. At may nabibili ba ang ilo na talagang maliit, palaki, palaki ng palaki, di ba? Nakikita mo talaga kahit sa dulo. Ngayon, pag ikaw ay may talagang malaking liwanag, kahit malayo ka, nakikita ka, ay, yung pala si Brado. Ay, ayos siya si Brad. Alam mo ba? Nung nakasama ko siya, ano, ang galing niya magano. Na-encourage ako dun sa ano na, hindi pa kayo spiritual ko dahil sa senior niya sa akin. Yan si Brad, malayo ka pa, natatandaan ka na. Pero kung ikaw ay hindi nagiging liwanag, palapit ka pa lang, Brad, ingat ka dyan. Scammer yan. Ingat ka dyan, Brad, ayaw na, Brad. Hindi mo na yung liwanag. Ay, Brad, mag-ingat ka dyan. Panapago ka lang ito suba-suba. Pero, diba? Papaputo sa kaning kwarta ka yan. Sabihin mo sabi sa inyo, Brad. Libre naman yan. Diba? Nagaling ka na, kaya mag-ingat ka yan. Pero pag naginiwanan ka, wow, hindi nga natin si Brad, baka pasya natin na para makaparinig ko naman siya niya. O Brad, kumusta? Sabi lang ito ni friend ko, na-share mo daw siya ng anong gospel. Siya mo naman ako. Diba, ganun napakasarap pakinggan. Pag ganun. So yan, face shining. Ano ba? Good works. Good works. Ano sabi dyan sa Colossians chapter 1 verse 10? Ano sinasabi dyan? Hanap na tayong matapos ng kapatid. Tapos, huli na tayo. Ano dyan? Sa gayon, makapamumuhay na tayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sagana ang lahat ng uri ng mabuting gawa at lalawak ang inyong pagkilala sa Diyos. Huwag tayo na pumuhay, tumikilos tayo, hindi lang tayo nagliliwanag, tumikilos pa tayo, hindi lang tayo asin, kumbaga tayo naggagalaw, tumikilos para lahat, matransmira natin ang liwanag at ang alat, ang masasabi ng Panginoon. Makikita po natin na ang trabaho natin mayroong accomplishment natin. Pero kung ngayon, na sa isang taon, ang saya-saya mo sa Diyos. So, kasama ka sa mga gawain, pakalit sa isang taon, wala ka na. Lulubog, lilitaw. Nasaan yun si ano? Dapat na ako sa atin siya tuturo sa children's ministry. Nasaan yun? Ilang wala. Pastor, ilang wala ba sa tindig atin? Di ba? Lulubog, lilitaw. Ang buwan na tataw. Tatalin natin. Patuloy mong lalakad ng panahon.
Totoo yan, mga kapatid. Doon talaga din ito. Kapag ang tao na hindi makitaan, hindi talaga nakita sa kanyang pamumuhay, doon bumili ka. Nawawala. Hindi ko naman po sinasabi na talaga siya ay bumili ka. At makikita naman po natin, doon talaga siya. Sagada ang lahat ng oringan, mabuting gawa, masaya siya. Masaya niyang ginagawa ang kabutihan ng Panginoon, kung ano ang gift na binigay sa kanya, pinapagamit sa Panginoon. Tignan mo, iniisang po lang sa Jennifer. Kaya sa Jennifer na nag-i-study siya, top klase. Pastor, nakalis ka na ako sa boarding house. Bakit? Kasi hindi na ako nakapagbigay ng time sa pamilya ko at ayaw ko naman ma-prepare ministry ko. Wow! Praise the Lord! Nalapakan natin ang buhay sa Jennifer. Nagliliwanag. Hindi niya pinagpapalit si Lord. Kayo ba? Kaya niyo magpapalit si Lord? Ano boy? Nakatingin ako sa iyo boy. Kaya ko, nakita, tignan mo ngayon ang biyaya natin sa Kanya. Nating lahat. Kahit nahihirapan tayo, bulag kayo ng go para kay Lord. Amen. At hindi masasaya kapag papagal mo na yan. Tingnan mo, hindi na si Tina, pati si ano, nandito na. Si Joy. Nakalimutan ko pangalan mo. Julian. Diba si Jackie? Hindi na si Jackie. Nakita ko yun na, wala siya naman. Nagmodule. Ayun, talaga ako dyan. Good ako dyan. Nagmodule eh. Kaya ang buhay Kristiyano ay masayang tunay. Amen. May kalungkutan, pero hindi suko. Ang buhay Kristiyano nagliliwanag. Amen. Ang buhay Kristiyano nagbibigay pahala. Huwag yung sobrang pahala. Bakit tayo kumaga sa likod kaumisan? Tama lang. Panguling, glorify God. In John chapter 15 verse 8, sabi niya, glorify God. Sa ating pagiging asin at ilaw, sa good works natin, sa influence natin, sa ano pa, sa bubuhay natin bilang naglilingning, ibig sabi niya, ako ang polis ng tumas at kayo ang mga sana. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana. Kapag wala kayong magagawa, kung kayo'y hiwalay sa akin. Sa kanya lang talaga nanggagaling ang source nito. Naniniwala mo ba kayo? Dapat ibigay natin ang lahat ng ito sa kapurihan ng ating Panginoon. Ano man ang parating ng milaon, dumami man ang dumami ang ating mga kapatid, ang ating properties, makabukas pa tayo sa iba't ibang panig ng milaon, ng katanusan, glory to God. Palapakan natin ang Panginoon. Makalit lang tayo ng maraming kaluluwa, dahil sa biyaya sa atin ng Diyos, glory to God. Gamitin lang tayo ng Diyos sa mga nanghihina, maging malakas sila, glory to God. Nakapagtapos tayo, nakapagbigay tayo sa simbahan, sa church, nakapag-donate tayo ng ganito, to God be the glory. Amen. Dahil sila po ang pinagmulan nito. Huwag natin akalain ba siya ang nagaling sa kanya. Ako ang puno ng ubas. Ano mo sabihin mo? Kasi pag yung ubas nagbibigay sa atin ng sustansya. Ubas at kayo ang mga sanga. Yung sanga niya, tayo na dumadaloy ang biyaya para tayo mabuhay. Kasi si Lord ang buhay. Amen. Si Christ ay buhay. Siya ang buhay, ang ilaw, ang liwanag. Si Christ yun. Kaya naman, pagdating sa Kanya, nakakulit tayo sa Kanya, nagliliwanag din tayo. Dumadaloy sa sanga ang biyaya ng Diyos sa inyo, sa akin. Pagpakan natin ang Panginoon. Dumadaloy, kaya glory to God. Sabi niya, ang siyang nagbubunga ng sagana. O diba? Sagana. Pag sagana ka, nagbubunga ka ng sagana, spiritual po, ang minuto ko dito. Pag ikaw ay nagbubunga ng sagana, nai-influensyan mo ang iba ng magagandang bagay. Amen. Pag ikaw ay sagana,
ng biyaya ng Diyos, nananatili ka at nakikitaan ka ng kababaan loob. Amen. Sabi niya ng Diyos, sabi salita niya, kung ikaw ay magaling, kung ikaw ay marunong, ipakita mo ngayon sa pamagitan ng pagpapanumbaba. Kaya kahit every time tayo inaangat ni Lord, ginagamit tayo man ng Diyos, dapat magkaroon tayong humble heart. Teachable heart. Amen. Then, ang taga-Milaor, hindi po tinawag tayo para magyabang. Tinawag tayo ng Diyos para magliwanag. Tinawag tayo ng Diyos para magbigay ng alat sa kapaligiran natin. Maging good example tayo. Sabi ko nga sa inyo na hindi ko winawala sa isipan ko na lagi kong pinapalala sa inyo na maging good testimony tayo. Mayroon tayong personal good testimony o ano ang pagiging kristal natin. Hindi tayo perfecto mga kabalit tama. Totoo yan. Pero pag kasama mo ang Panginoon, kapatid, kasama ka niya na maging patuloy ang ating pamumuhay. Amen. Glory to God. Para natin ang Panginoon. At tayo ay tumayo.